Open our Bibles, Luke chapter 11. Luke chapter 11, beginning verse 5 to 10. Aking babasahin at inyong sundan sa inyong mga paningin. And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. The title of our message this morning, 3 Keys to Answered Prayer. 3 Keys to Effective Prayer. 3 Keys to Effective Prayer. Pwede na po tayong maupo. Napakarami pong mga passages sa Bible that teaches us about prayer. Yung Pharisee and publican in Luke chapter 18, verse 15 through 18. In Luke chapter 18, verse 1, the Lord Jesus Christ admonished His disciples that man ought always to pray. In Jeremiah chapter 33, verse 3, Call unto me, and I will answer thee. 2 Chronicles chapter 7, verse 14, If my people which are called by my name, and many more among others. Napakarami pong mga passages sa Bible that teaches us about prayer, and how I wish na makover natin lahat ng mga yun para mas mapatatag, mapalakas yung ating buhay pananalangin. But because of scarcity of time, ay pinili po natin ang passage na to study how to have an effective prayer life. We have to admit na sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ito yung madalas na napapabayaan natin bilang mga Kristiyano. Yung ating personal prayer life. Kapag nasa church, we are in the mode of prayer. Pagkakain, pinagpipray natin yung pagkain. Minsan yung iba, hindi na nagpipray, kakain na lang eh. And we have to admit, at some point in our life, na hindi natin naibibigay yung best natin sa pananalangin. We are not praying like we used to. And we are not praying like we should to. Kumbaga, may mga time na kapag nanalangin tayo, for the sake lang na nakapag-pray ka, to make you feel good na nakapag-pray ka. Pero yung puso mo was not in the prayer. Yung mode mo is not in the mode of prayer. Yung isip mo wala doon para lang makita ka na nag-pray ka. We all do those routines for the sake of praying. Pero yung buhay natin, hindi natin talaga ini-invest sa prayer time. Yung time natin, yung puso natin, yung mind natin, hindi lahat nakaset sa pakikipag-usap sa Panginoon. When if you're going to realize na ang panalangin is the most powerful force in the universe because the prayer moves the very hands of God. Nakita na po natin kung gaano kakapangyarihan ang panalangin, kung paanong kahit yung mga verdict na ng Panginoon, siya mismo, binabago niya because of the power of prayer.
So, this morning, we would like to further strengthen yung ating pong prayer life. 3 keys to effective prayer na makikita po natin dito sa mga passages na binasa po natin. Hindi po tayo magpapakatagal ngayong umaga, amen? Naniniwala pa ba kayo sa akin pag sinasabi ko yun? Parang hindi na, no? Pero ngayon, hindi talaga tayo magpapakatagal. Dahil aalis po kami mamaya, kasama po namin sina Pastor Tirso and all the other FIBC pastors. We will be attending a seminar for couples, Rekindle, sa ministry of IBMA, para kung di man aayusin to strengthen yung relationship ng mga pastors sa kanilang mga asawa. And I think you will agree with me na maraming mga relationships between husband and wives that are not okay. On the outset, nakikita natin parang okay naman sila. Pero pagdating sa bahay, when reality kicks in, hindi talaga sila okay. Magkasamang nagsi-church, pero pagdating sa bahay, hindi maayos yung relationship nila. Kung nakikita po natin yan na nangyayari sa ordinaryong mga membro, it also happens between pastors and pastors' wives. Kasi napaka-busy sa ministry ng mga pastor and they tend to neglect their time with their spouses. Ganon din yung mga pastors' wives. Hindi lamang po yung mga anak ang inasikaso, may mga ministry din silang hinahawakan sa church among all others. At very rare na magkaroon sila ng time sa bawat isa. At yung kawalan ng communication, madalas ay nagiging mitya ng misunderstanding between husband and wife. Kaya, mag-attend po kami ng Rekindle mamayang hapon, naalis kami. Kaya mamadaliin ko ang mensaheng ito. Amen? Hindi pa rin kayo naniniwala. Tingnan natin. Okay? 3 keys to answered prayer. Number 1. Bilis, di ba? Number 1 na kagad. 3 keys to effective prayer. Number 1. Kapag tayo po'y mananalangin, we need to be persistent. Ano ang Tagalog ng persist? Sino nakakalam sa inyo? Pag di kayo sumagot, talaga magtatagal tayo. Persist. Ha? Sige, Google nyo na. Persist. Mapilit. Yan. Mapilit. O di kaya, makulit. Saan po natin makikita yan? Verse 8. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity. Ginamit po niya yung word na importunity. Mapilit siya. Makulit siya. Ano ba yung nangyayari dito sa verse 5 to 10? Meron pong isang lalaki, meron siyang dumating na kaibigan. Hating gabi, sabi ng Bible, midnight. Verse 5. Ugali natin, hospitality, naghahain ka ng makakain sa bisita mo. Pero hating gabi na yon. Wala nang bukas sa tindahan na mapangungutangan. Hating gabi na, wala siyang mahihiyain. So ang ginawa niya, pumunta siya sa kaibigan niya. Maaring kapitbahay niya. Kumatok siya, middle of the night. At anong sabi ng kaibigan niya sa loob ng bahay? Ang sabi niya, hindi na ako makakabangon. Nakahiga na yung mga bata. Hindi na kita mapagbibigyan. And yet the Bible says, he persists. Patuloy pa rin siyang kumakatok. Ang sabi ng Bible, sa verse 7, and he from within shall answer and say, trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed, I cannot rise and give thee. Ano yung nangyayari sa verse 7? Hindi na ako makakabangon, sarado na yung pinto, tulog na yung mga bata. Ano yung relationship nung pagtulog ng mga bata sa pagbibigay niya sa kailangan ng kaibigan niya? Naalala ko nung mga bata pa kami, isa lang ang kwarto sa bahay namin. 11 kaming lahat na nakatira doon. 8 kaming magkakapatid, yung magulang namin, tapos
yung lolo namin, Ingkong, tawag namin sa kanya. Isa lang ang kwarto. Siyempre, yung magulang, doon sa kwarto. Kaming mga magkakapatid, sa kami matutulog. Sa sala. Di ba? Maglalatag ng mga banig. Nandun kami lahat. Tigi-tigi sa kaming pamaypahe. Magkukumot ka, tapos nagpapaypay ka. Ginagawa nyo rin ba yun? Ngayon, hindi na mabubuksan yung pinto sapagkat nakahiga na. Para mabuksan mo yung pinto, babangon yung nakahiga. Nakalatag na yung mga banig eh. Yan ang setup dito sa verse 7. Dahil maliliit ang mga bahay noon. Walang kwarto. Pagpasok mo, yun na kaagad. Sala, kwarto, kusina, nandun na lahat. Yung isang kwadrado na yun. Nakalatag na, nakahiga na, kaya hindi na niya mabubuksan yung pinto. Tulog na yung mga bata. Hindi na niya mapagbibigyan. Pero dahil yung kaibigan niya makulit, katok ng katok, anong sabi niya, verse 8, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, yung pagiging persistent niya, ang sabi niya, he will rise and give him as many as he needed. Babangon siya at ibibigay niya yung kailangan niya, kahit gaano man ito karami. Anong itinuturo sa atin ng Bible dito? Persistency. Pagiging mapilit sa panalangin. Pinag-pray mo ngayon, bukas, uulitin mo sa prayer mo. Susunod na araw sa makalawa, uulitin mo uli sa prayer mo. Susunod na linggo, uulitin mo uli sa prayer mo. Every prayer meeting, yon at yon ang iyong prayer request. Hindi nagbabago. Persistency. Though the Bible teaches us in Matthew chapter 6, nagbigay ng warning ang Panginoon na huwag natin gagayahin yung mga Pharisee that they use vain repetition. Ano yung vain repetition? Inuulit-ulit mo yung panalangin. O mag-pray ka ng 10 Ave Maria, 10 Ama Namin. For in their much speaking, they will be heard. Sa paulit-ulit nilang pagsasalita ay maririnig sila ng Panginoon. Nagbigay ng warning ang Panginoon dito, so much to say, na alam ng Panginoon yung laman ng puso natin even before na lumabas sa bibig mo yung panalangin mo. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Yung panalangin mo sa Panginoon, alam na niya. Pero yung persistency na tinutukoy po natin dito, pinag-pray mo ngayon. Kinabukasan, mag-pray ka uli. Banggitin mo uli sa Panginoon. Sa makalawa, mag-pray ka uli. Banggitin mo uli sa Panginoon. Every time na mag-uusap kayo ng Panginoon, binabanggit mo ito sa Kanya. Patuloy mo itong nire-remind. Yun ang naging senaryo dito. Dahil persistent yung kaibigan niya, bumangon siya at binigyan niya yung kailangan niya. Nagbigay din ng isa pang halimbawa ang Panginoon in Luke chapter 18 verse 1 to 8. And He spake a parable unto them to this end. Sabi ng Panginoon, that man ought always to pray. Dapat palaging manalangin and not to faint. And He gave a lesson. Ang sabi sa verse 2, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded men. Meron daw sa isang syudad na may isang hukom. Wala siyang takot sa Diyos at wala siyang kinikilingang tao. And there was a widow in that city, and she came unto him saying, avenge me of mine adversary. Merong isang balo, lumapit sa hukom. Sabi niya, bigyan mo ko ng hustisya sa aking mga kaaway. And he would not for a while. Hindi pinansin ng hukom. But afterward, he said within himself, napagtanto ng hukom, sabi niya, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubled me, palagi akong nililigalig ng babaeng balo na to, palagi akong pinupuntahan ng babaeng ito, I will avenge her. Paghihiganti ko siya, bibigyan ko siya ng katarungan, lest by her continual coming, palaging pupunta itong babaeng ito sa kanya, by her continual coming, she weary me. Babagabagin niya ako.
sa palagi niyang pagpunta. So kahit yung hukom na walang takot sa Panginoon, alam niyang pagbigyan ang kahilingan na paulit-ulit na nilalapit sa Kanya. Sabi ng Bible, how much more? And the Lord said, hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Yung palagi kang tumatangi sa Panginoon, palagi kang tumatawag sa Panginoon, palagi kang umiiyak sa Panginoon, araw at gabi, iisa lang palagi ang nilalapit mo sa Panginoon. Persistency. Kulitin mo ang Panginoon sa panalangin, sa madaling salita. Palagi mo itong banggitin sa Kanya. So one of the key to effective prayer is to be persistent. Alam nyo, sa amin na magkakapatid, ang unang na-save, yung pangalawa naming panganay, si Ate Josie. Marami sa inyo hindi na nakita yon. She died of leukemia. Then sumunod, yung panganay namin. Every prayer meeting sa main church noon, isa lang ang prayer request ko. Salvation of my family. Family salvation. Every prayer meeting yan. Kapag kukuha na ng mga prayer request, magtatas ako ng kamay. Family salvation na naman yan. Alam na ng mga membro kung ano yung prayer request ko. Every prayer meeting, yun at yun na lang. But alam nyo, being persistent sa panalangin natin sa Panginoon, darating yung araw, magkakaroon ng sagot. Maging persistent ka. Hindi ibig sabihin, pinag-pray mo, walang sagot, tumigil ka na. Hinintuan mo na yung paglapit mo sa Panginoon sa panalangin. There's a perfect time sa calendar ng Panginoon kung kailan niya sasagutin yung mga panalangin natin. There will come a time. So maging persistent po tayo sa ating panalangin sa Panginoon. Number 2, purposeful. Kapag lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin, it has to be with a purpose. The Bible says one of the reasons we haven't received God's best is that we haven't asked Him. Sabi sa James chapter 4, verse 2. One of the major reason kung bakit hindi natin natatanggap or tinatamasa yung wonderful life na pinangako ng Panginoon sa atin is because we haven't asked God of it. Hindi natin nilapit sa Panginoon sa panalangin. But God wants us to share our hearts with Him. Gusto ng Panginoon, ilapit natin sa Kanya ang laman ng mga puso natin. Gusto niya na yung pangarap ng Diyos para sa atin mangyari. Pero kailangan nating ilapit ang mga ito sa Kanya. The man in this story knew what he wanted and asked with a definite purpose. Alam niya kung ano yung kailangan niya. And he was specific to his request. Madalas nating naririnig, Lord, bless me. Bless my friend. Bless my family. Bless my father. Bless my pastor. Bless my classmate. Puro blessing. At alam natin, yung panalangin na ganoon, it's very general. Hindi, minsan kahit ikaw mismo, hindi mo alam kung anong klaseng blessing ang hinihingi mo sa Panginoon. Basta Lord, i-bless mo ako. Saang area ng buhay mo, gusto mong i-bless ka ng Panginoon. Ang dami nating pangangailangan. But when we approach God in prayer, He wants us to be more specific. When Hannah prayed to God for a child, hindi lang niya basta sinabi na, Lord, bigyan mo po ako ng anak. But she was specific. A son, lalaking anak. And the Lord granted that request. So magkaroon po tayo ng purpose when we approach God in prayer. Verse 6, for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. Malinaw sa kanyang isip ang dahilan kung bakit lumalapit siya sa kanyang kaibigan. At tayo, pag lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin, kailangan malinaw sa atin ang dahilan natin kung bakit inihingi natin ang bagay na ito. Kung bakit ito yung panalangin natin sa Panginoon. Explain natin sa Diyos. I-justify natin
yung request natin sa Kanya. Like Moses. Nung sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, matitigas ang ulo ng mga Israel na to. I'm going to destroy them. But Moses intercede. Sabi niya, Lord, wag. Pag ginawa mo yan, ano na lang ang sasabihin ng ibang mga bayan? Pinalaya mo sila sa Egypt, at dahil hindi mo sila kayang dalhin sa Canaan, pinatay mo sila dito. Ikaw din ang mapapahiya. So merong purpose yung paglapit ni Moses sa Panginoon. And when we come to God in prayer, kailangan meron din tayong purpose na ilalapit sa Kanya. We oftentimes need to remind God of His promises. Lord, ito yung sinabi mo sa iyong salita. Lord, you promised me this. Lord, you promised this. I did my part of the bargain. You do your part of the bargain. I-remind natin ang Panginoon. And Psalms 37:4 remind us na when we approach God in prayer, kailangan yung puso natin ay in tune din sa puso ng Diyos. Magkasundo yung puso mo at saka yung puso ng Diyos. Delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Allow God to expand your vision and spend time in prayer so you'll be prepared to receive the good things He has in store for you. Alam ko, iba-iba po yung mga bagay na nilalapit natin sa Panginoon. But let us try to be more specific sa mga nilalapit natin sa Panginoon. At ito, warning. Maging maingat tayo sa mga inihingi natin sa Panginoon. Dahil kapag ang Diyos sinagot niya yung panalangin mo, baka hindi mo kaya. Instead na maging blessing, sisira sa buhay mo. It's going to destroy you. Kaya maging maingat tayo sa mga inihingi natin. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon, sasagot siya. If you are persistent and if you have a purpose, God will answer. Let us make sure alam natin yung inihingi natin sa Kanya sa panalangin. Number 3, be personal. The most important key to effective prayer is a personal relationship with God. Ano ang pakiramdam nyo? Yung kaibigan nyong matagal na kayong hindi nag-uusap. Ang huling pag-uusap nyo ay nung nag-graduate kayo ng elementary. Graduate ka na ng college ngayon. Bigla siyang nangumusta sa iyo sa messenger. Mabuti, ikaw, kumusta ka naman? Ito, hirap sa buhay. Pwede bang pautang? Anong mararamdaman mo? 20 years kayong hindi nag-usap tapos nangumusta ngayon para lang umutang sa iyo. Ano feeling nun? Kung pwede lang ipapasok mo yung kamay mo sa cellphone mo, sagapan mo eh. Nakakaalala lang kapag may kailangan, di ba? Pero kapag maayos ang relationship mo sa isang tao, katulad ng magkaibigan na to, anytime na lumapit ka, yung puso mo lumalabas para sa kanya. Minsan kahit walang-wala ka, gagawa ka ng paraan para matulungan mo lamang siya. Bakit? Meron kang maayos na relasyon sa kanya. So yung relationship natin sa Panginoon is not just God and Christian. Ang relationship natin sa Panginoon, He is our Father, we are His children. And even better, ang ating Panginoon sabi niya, you are my friend. Kaibigan ko kayo. At yung matatag na relasyon, inaalagaan ng communication. Kailangan in contact ka pa rin sa iyong mga kaibigan. Kahit na magkakaibigan kayo nung high school kayo, pero palagi pa rin kayong nag-uusap sa messenger. Alam mong strong ang relationship ninyo. Kapag meron na ngailangan, nandun ka palagi, ready kang tumulong. At para mapagtibay natin yung relationship natin sa Panginoon, kailangan
merong communication. Ano yung communication na yun? Prayer. Kinakausap natin ang Panginoon on a regular basis. Hindi yung kakausapin mo lang siya kapag may kailangan ka. Kahit wala kang kailangan, kausapin mo ang Panginoon. Di ba sabi ni Apostle Paul, pray without ceasing. Pastor, ibig bang sabihin nun, manalangin walang patid, yung tuloy-tuloy na panalangin, hindi hihinto, hindi ka nakakain, hindi ka na matutulog, puro panalangin na lang. What Paul is trying to say is, we must always be in the mode of prayer. Na bawat sandali ng buhay mo, bawat saglit ng buhay mo, kinakausap mo ang Panginoon. You are always in the mode of prayer. Kung paanong yung oxygen, kailangan ng katawan natin para mag-survive, yung relationship natin sa Diyos, yung panalangin ang pinaka-oxygen natin para mag-survive yung relationship natin sa Panginoon. Gaano ka ba kadalas huminga? Once a day ka lang bang huminga? Bukas na yung exhale mo. Ganun ba? Hindi, di ba? Every moment, yung paghinga natin. Therefore, kung yung prayer ang pinaka-oxygen ng relationship natin sa Panginoon, dapat bawat saglit, kinakausap natin ng Panginoon. Naglalakad ka, you talk to God. Nakaupo ka, you talk to God. Makamulala ka, you talk to God. Huwag naman yung umingiti kang mag-isa. Hindi na magandang tingnan. We must always be in the mode of prayer. Ako, kahit nagbumotor ako, nagpipray ako. Lord, sana hindi ako sesemplang. Lord, sana huwag silang sumemplang. Pag in-overtake ako, Lord, sumemplang yung sana ita. Hindi naman. Although nangyari na yun. So what are the 3 keys to effective prayer? Be persistent, be purposeful, and be personal. Alam nyo, wag yung hingi lang tayo ng hingi sa Panginoon ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Kailangan i-enjoy natin yung relationship natin sa Panginoon. One of the reason why God is not giving everything that we ask of Him is because He wanted to protect us from things that He knows will destroy us. Iniingatan tayo ng Panginoon. Pinoprotect niya tayo sa mga bagay na hiningi natin na alam niyang makakasira sa atin. Hindi dahil sa ayaw kang pagbigyan ng Panginoon, hindi dahil sa ayaw kang maging masaya ng Panginoon, iniingatan ka niya na huwag masira ang buhay mo sa mga bagay-bagay na inihingi mo. Of course, may mga bagay na alam ng Diyos, kaya mong i-handle, ibibigay niya yan. Pero kapag hindi mo kayang i-handle ang isang bagay na hiningi mo sa Panginoon, hindi niya ibibigay. It is to protect you from destroying yourself. Meron pong isang babae, ang pangalan po niya ay Crisda Rodriguez. Nabasa ko po yung kwento niya, hindi ko lamang itsura niya. So, ginugal ko siya. Pakita mo, Iros, Jonas. Si Crisda Rodriguez, a famous fashion designer. And she died of stomach cancer at age 40. Biruin mo yun, nasa peak ka ng iyong career, namatay ka. Sandaling panahon mo lang na-enjoy yung fame and yung fortune. Sandaling panahon mo lang na-enjoy yun. Pero she died at age 40. Nung nakahiga siya, ang sabi niya, I had the most expensive car in the world in my garage. But now, I have to use a wheelchair. Napakamahal ang kotse niya. Pero wheelchair lang ang pwede niyang gamitin. In my house, there are all kinds of branded clothes, signature, shoes, and valuables. But now my body is wrapped in a small cloth provided by the hospital. Di man niya masuot yung mga mamahaling mga damit niya. Got plenty of money in the bank, but now I'm not benefiting from that amount. Pag may sakit ka nga naman, walang magawa ang pera. My house was like a castle, but I'm sleeping on 2 beds in a hospital. From 5-star hotel to now spending time in hospital, moving from clinic to clinic.
I've given autographs to hundreds of people, but this time medical records are my signature. I've been to 7 barbers to get my hair done, but now I don't have a hair on my head. With a private jet, I can fly anywhere, but now I need 2 assistants to walk to the hospital gate. Although there are many foods, now my diet is 2 tablets a day and a few drops of salt water at night. This house, this car, this plane, this furniture, this bank, the excessive fame and glory, none of these are useful to me. None of this will relax me. There's nothing real except relationships. Alam nyo, at the end of the day, lahat ng mga bagay na hiningi natin sa Panginoon, kung ibibigay man niya lahat, iiwan natin lahat. At alam nyo kung anong dadalhin natin? Relasyon lang natin sa Panginoon. Yun lang ang matitira. Lahat ng mga bagay na hinihingi natin sa Diyos, kung ibibigay man niya, iiwan mo lahat yan. Ang dadalhin mo lang, relasyon mo sa Panginoon. Ngayon, kung yun lang naman ang matitira sa atin, yun ang alagaan natin. Yun ang pagyamanin natin. At paano nating maalagaan yung relasyon natin sa Panginoon? Spend time in prayer. Spend time in prayer. Maging excited tayong makita at makasama ang Panginoon. Kapag ikaw ay nag-spend talaga ng time sa panalangin. Gaano tayo kadalas manalangin? Pastor, 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. I'm not speaking about prayer on meals. Yung personal prayer time natin. Pagmulat ng mata mo sa umaga, do you pray? Do you even thank God na namulat mo ang mata mo? Buhay ka pa, may lakas ka pa, malusog ka, malakas ka. Or before you close your eyes at night, did you spend time in prayer to God? Nagpasalamat ka sa lahat ng mga nangyari at ilalapit mo sa Panginoon yung mga gagawin mo kinabukasan. How about praying for your family? Hindi yung puro kailangan mo lang ang lalapit mo sa Panginoon. Did you pray for your church? Did you pray for your pastor? Did you pray for the church ministries? Did you pray for your relatives? Your unsaved friends? Pinag-pray mo ba sila? Yung kapitbahay mo, na lagi mong kausap, hindi mo man na-invite sa church, did you pray for that friend? There is so much to pray for. And my challenge to you this morning is, spend time in prayer. Spend time with God. Yung communication natin sa Kanya, which is prayer, yun yung magpapalago at magpapatibay ng ating relasyon sa Panginoon. No wonder, si Moses at si Abraham, napakadaling sumagot ang Diyos sa panalangin nila. Because Abraham, the Bible says, the friend of God. Si Moses, he spoke to God face to face as a friend speaketh to his friend. Ganoon ka-close yung relationship nila sa Panginoon kung kaya't napakadali para sa Diyos ang tumugon sa mga panalangin nila. And for God, para sumagot sa mga panalangin natin, alagaan natin yung relasyon natin sa Kanya. Spend time in prayer with God. During this season of our prayer and fasting, I urge you, spend time in prayer to God. Magbigay tayo ng oras. At hindi lamang yung nag-pray ka ng ilang minuto, I think it's not enough. Minsan kapag nakipag-usap ka sa iyong kaibigan, hindi mo na mamalayan yung paglipas ng oras na i-enjoy mo yung kwentuhan sa kanya. Ganong klase ng fellowship ang nilolonging ng Diyos sa atin. Hindi lang yung minadali mo yung panalangin mo, tapos na nakapag-pray ka na sapagkat alam mong may gagawin ka pa. God is not even bothered kung ano man yung mga gagawin mo pa. Mas interesado ang Panginoon yung time na gugugulin mo sa pagkikipag-usap sa Kanya para ma-strengthen yung relationship natin sa Kanya. So, what are the 3 keys to an effective prayer? Be persistent. Pinag-pray mo na kahapon, i-remind muli ang Panginoon ngayon.
Wala pa rin sagot, i-remind muli ang Panginoon bukas. Ulitin mo uli sa makalawa. Sa darating na linggo, ulitin mo uli hanggat wala kang natatanggap na sagot sa Panginoon. Be persistent. Then, be purposeful. Merong purpose ang paglapit mo sa Kanya. And number 3, be personal. Hindi dahil sa may kailangan ka, gusto mong pagyamanin yung relationship mo sa Panginoon. Meron kang personal na relationship sa Kanya. Walang masamang humingi ng mga bagay-bagay, pero ito yung avenue ng Diyos para maka-fellowship na tayo. So, spend time in prayer with God. Amen?